Posible ba ng iyong 100 ay magiging 5,000 piso? Sa aking karanasan, sa pag-aalaga ng petchay, ito po ay posible. Sapagkat ang aking puhunan lamang sa petchay ay bumili ako ng binhi na nagkakahalaga ng 65 pesos na mayroon pong approximately 5,000 seeds ng petchay. At sabihin na nating kahit 1,000 petchay lamang ang mapapalaki out of 5,000. Tanggalin na natin yung iba't ibang mga pagsubok na iyong pagdadaanan. Yung 1,000, ang bintahan ko po ng petchay sa ngayon dito sa aming bakuran na pitas mo, bilhin mo, pipili sila ng kanilang kukuning petchay ay 5 piso isang piraso. At tunay nga po, araw-araw ay may benta na po ako mula nung tayo po'y nagsimulang magbenta ng petchay. At balikan nga po natin, sabi ko nga po, sa 5,000 seeds na halagang 65 pesos ay i-times mo po yung 1,000 na nabuhay at napalaki mo out of 5,000. Mababang porsyento na po yun. 20% lang po ang ating kikwentahin. So 1,000 times 5 pesos is equal to 5,000 pesos. So maliwanag po. Bakit ko sinabing 100 ang puhunan? Tanggalin na po natin ang pinambili natin kunwari ng pesticide. Kung tayo bumili ng pesticide, ako po'y bumili ng pesticide na halagang 65 pesos din. At yun ay hindi lamang napunta sa petchay, sa totoo lamang. Sapagkat marami po tayong mga tanim. Mayroon pong mga kalabasa, sitaw, okra, talong, at iba pa. At lahat yun ay ini-sprayhan natin para hindi po masira ang mga dahon at para patuloy na maglaki. At sabihin ko na po, siguro nasa 10 piso lamang ang pumunta sa petchay. So ibig sabihin, 65 plus 10 is equal to 75. Sabihin na nating nag-abuno din ako sapagkat bumili ako ng 2 kilong abuno. Pero hindi lamang po napunta lahat sa petchay sapagkat nag-abuno rin po ako sa iba-iba kong pananim. Tipid lamang po ang aking abuno, ang commercial feed, commercial na abuno. Dahil alam ko na hindi rin ito masyadong maganda sa kalusugan pag maraming abuno, kaya tipid po. Hindi po masyadong maraming abuno itong ating pananim, kaya nga semi-organic. At sabihin na nating napunta rito ay 10 piso ulit sa ating petchay. So, ang aking puhunan na ay 85 pesos. At yun nga po, katulad ng petchay na ito. Dahil nga nabubutas-butas na ganito kung hindi tayo i-spray. At tulad ngayon, 1 linggong higit na tayong hindi nag-spray kaya nagkaganito ulit. Yan po ang naging sakit ng ating pananim na petchay. Subalit, mura lang naman po ang binili nating pesticide. Ang idadagdag lang natin sa puhunan natin na 100 pesos upang tayo'y kumita at magkaroon ng 5,000 out of 100 ay ang ating sipag, tiyaga at diskarte. Kapag ka sinamahan mo ng sipag, tiyaga, diskarte, ay dadami nga ang iyong mapapalaki. Katulad sa aking ginagawa ngayon, ay hindi lamang petchay ang aking itinatanim sa bawat pwesto. Nagtanim ako ng upo, ganoon din po, mayroon din pong sili na aking itinanim dito sa tabi ng petchay sapagkat ako'y naniniwala pagkatapos ng petchay, lalaki na itong kamatis
At ito na po ang papakinabangan ko ulit. Yung pechay na aking mga bagong punla, katulad po dito, yan yung mga bagong punla, ay itatanim ko naman sa ibang pwesto. Maghahanap ako ng paraan para may mapagtamnan ako nito. So ganun po yung aking diskarte, para hindi lamang yung pechay ang aking pagkakakitaan, bagkos kahit itong mga talong na aking isinabay. Nung itransplant ko ang talong na ito, ay nagpunla na rin ako ng pechay dito. Ganun po yung ating mga diskarte, para hindi lamang iisa ang ating pagkakakitaan. Pero sa pechay pa lamang ay nakakabinta na nga po ako ng humigit kumulang 100 sa isang araw sa ngayon. At tuloy-tuloy po yan, sapagkat tuloy-tuloy din ang ating mga punla. Katulad po niyan, sa isang araw halos ay nagpupunla ako. Minsan ay hindi, pero sabihin na natin 4 na beses akong nagpupunla sa isang linggo. Katulad po niyan. Pero hindi maiwasan na hindi lahat ng punla natin ay tumutubo. Katulad po nito, madalang. Bakit? Sapagkat ang lupa nito ay maraming langgam at naipon po yung iba sa iba't ibang pwesto. At katulad din po dito, may pechay po yan, may milon, may pakwan. Halo-halo po ang ating mga pananim. Sapagkat ako'y naniniwala na kapag ganito ang ating paraan, may tanim na pechay, may tanim na talong, kamatis, ay mas nagiging kapaki-pakinabang ang ating bakuran. Sapagkat kapag iba-iba ang ating tanim, kahit sa pang-ulam ay pwede tayong mag-iba-iba ng ulam, sapagkat nakakasawa naman kung puro pechay. Katulad din po niyan, mga bagong punla ko yan, may pechay, may pipino, may iba't iba akong mga punla dito, mais at iba pa, sapagkat pinaniniwalaan ko nga po, the more the merrier. Siyempre, pag marami kang iba't ibang pananim at iba't ibang batch, katulad ng pechay na ito, ilang araw na lang to pwede na ring ulamin. Dito sa tabi ng terrace ay nagtanim din po ako ng pechay. At hindi lamang pechay ang nakatanim dito, mayroong iba't ibang mga tanim dito. Dati po itong flower garden yan, kaya may mga bulaklak po dyan. Pero tinamnan po natin ng iba't ibang gulay na ngayon. May sitaw, may kalabasa, may patola, may upo, at may pechay, may luya pa nga po yan. Sapagkat pinaniniwalaan ko nga po, maximize your backyard. At isa sa naging pagbabago ng buhay ko mula nung ako'y nagtanim ng gulay na dito sa ating bakuran, ay kahit gabi, katulad ngayon, mag-aalas 9 na, ako ay nagdidilig pa rin. Dati-rati, itong mga oras na ito, katulad ngayon, Sabado ng gabi, ay nanonood dapat ako ng TV. Pero hindi na po nagagawa yun. Mula po nung January, nung nag-start na po ako na mag-isip na mag-alaga ng gulay, lalo na po nung talagang finukusan ko na nung February, sapagkat January nag-testing lang po ako. Pero yun nga po, sisipa-sipa o halukay ng ating mga manok, kinalahig ng manok, dahil hindi nga maganda ang kulungan ng ating manok, ay nagkamatayan po yung ating unang alaga. Pero nung February, dahil finukusan na natin, ito na po yung start nung February, at patuloy na ngang lumalaki at tayo po ay nakabibenta na.